Nawiwindang na po ba kayo sa presyo ng bigas ngayon? Dito po sa lugar namin, hirap ka nang makakita ng bigas na below 50 pesos. Pero meron po bang dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas? Well, alam na natin, isa sa mga nag-contribute ng pagtaas ng presyo ng bigas ay yung pong magkakasunod na bagyo na dumating sa atin a couple of weeks back. Tapos ito pa pong pangyayari na hindi lang po sa Pilipinas ang problema ng pagtaas ng presyo ng bigas. Sabi po dito sa CNBC, rice prices soar, fanning fears of food inflation spike in Asia. Rice prices surged to their highest in almost 12 years after India's rice export ban and adverse weather conditions dented production and supplies of Asia's primary staple food, according to the UN's Food Agency. So, kung tayo lang po kasi ay magbabasa, malalaman po natin na ang presyo ng bigas ay tumaas sa buong Asia, hindi lang po sa Pilipinas. Pero ano ang pilit na ipinakakalat ng mga anti-Marcos tulad ng mga dilawan na pinangakuan daw ng 20 pesos na bigas ni President Bongbong Marcos during the campaign. May naglabas pa nga ng gantong posto, nakita niyo yung bigas, saka yung isang tuyong naka-plastic, sabi dito, ito na ba ang pangako mo? Natupad na. Di ba? Imbis na kayo ay sumama sa paghanap ng solusyon. Yung inflation, kasama na yung bigas sa buong mundo na yan. Kaya nga yung ibang nag-export dati ng bigas ay hindi muna nag-export dahil sa hirap ng bigas. Tapos kayo, yung mga walang magawa, yung ayaw talagang patahimikin ang ating bansa, ito pa rin ay pagpipilitan nyo. Yung 20 pesos na bigas na ipinangako ni President Bongbong Marcos na kung tutuusin ay hindi naman po niya pinangako. Yan po ay isa sa kanyang hangarin, isa sa kanyang aspirations na mapababa ang bigas. Paano mangyayari yan? Kung ang kalaban naman natin ngayon ay kalikasan, tulad ng sunod-sunod na bagyo. Pero alam nyo, ako naniniwala, tulad ng presyo ng sibuyas, bababa at bababa po ulit iyang presyo ng bigas. So kung yung binasa ko kanina ay sa buong Asia tumaas ang bigas, ito naman po global. Countries worldwide are scrambling to secure rice after a partial ban on exports by India cut global supplies. Global food security is at crossroads as rice shortages and surging prices hit the most vulnerable. So nakita niyo na, hindi lang Asia, global itong problema sa bigas. Pero kayo, anong pinakakalat nyo? Hinahanap yung 20 pesos na bigas. Ano ba ng klaseng pag-iisip yan? Gusto nyo lang kasi ng gulo. Ayaw nyo tumahimik muna at maging part ng solution. Hindi kayo ang dumadagdag sa problema. Ipinapakalat nyo yung 20 pesos na bigas na ipinangako na hanggang ngayon hindi pa natutupad. Hindi nyo pa nakikita ang mga nangyayari? Globally, and yet ito ang hinihintay nyong pagkakataon para hanapin yung pangako ni President Bongbong Marcos na 20 pesos na bigas. Hindi nyo natatantanan yung 20 pesos na bigas na yan. Kahit na nagdudumilat yung mga dahilan kung bakit hindi pa maaabot yung 20 pesos na bigas na yan. Ayaw kasi nilang maniwala na hindi naman yan ipinangako. Ito po may nakita akong isang post dito. Well, hindi ko lang alam kung totoong galing to sa Vera Files. Dahil alam naman po natin ang Vera Files. Sabi po dito, although Marcos did not promise rice would be 20 pesos per kilo under his term, he did declare that he planned to lower rice prices within the range of 20 to 30 pesos if he won the elections. Galing po yan sa Vera Files. Kakampi po yan ng mga Pinklawan. And yet, sinabi rin niya na Marcos did not promise rice would be 20 pesos per kilo under his term. Although he did declare that he planned. Plano po ng ating presidente. Plano, hangarin, aspiration, na mapababa
Ito pa nga sa Vera Files, range between 20 to 30 pesos ang bigas. Pero kayong mga walang magawa sa buhay, hinahanap nyo yung ipinangakong 20 pesos. Pero yung ginagawa ng ating presidente sa mga magsasaka, tikom ang mga bibig ninyo. Kasi para sa ating presidente, para ma-achieve natin yung 20 pesos na bigas na yan, unahin natin ang mga magsasaka. Tingnan nyo nga itong nakita kong balita nito. Sabi dito, farmer finally gets own land at 92 under PBBM administration. Tila hindi makapaniwala at masaya ang farmer sa Southern Leyte na nakatanggap ng titulo ng lupa na matagal na niyang inaasam, ilang dekada na. Kwento rito, Lino Malasaga, 92, from Southern Leyte, could not contain his happiness after receiving his land title for the land that he was stealing since he was 12. 12 years old siya nung inumpisahan niyang magsaka. And now, at 92, sa kanya lang natanggap yung titulo ng lupa na matagal nang inaasam ng ating mga magsasaka. Hindi po ba dapat unahin talaga itong mga magsasakang ito? Isa pang problema kasi dito, bukod dun sa sunod-sunod na bagyo, ay itong mga rice hoarders. Kaya ang ating presidente ay nagbabala. Nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos na hahabulin ng pamahalaan ang rice hoarders at price manipulators na sinasamantala ang lean months bago pa ang harvest season sa gitna ng napaulat ng pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Nakita niyo na itong mga walang pusong taong ito, itong mga hoarders na to. Naghihirap na nga ang Pilipinas sa shortage ng bigas and yet nagagawa pa nilang mag-hoard. Ay nako, gabaan kayo niyan sa ginagawa ninyo. So, kung itong mga pinklawan ay pinaggigiitan nila yung 20 pesos na bigas, ito naman mga pures ay inihahambing si President Bongbong Marcos sa kanyang amang si Apo Lakay. Hindi po natin dapat ikumpara yung anak sa ama. Dahil si President Marcos po, 20 years niya pong pinamunuan ang bansa. Si President Bongbong Marcos, nakakaisang taon pa lang. Hindi ba nakakatawa naman? Yung hahanapin niyo kay President Bongbong Marcos, yung mga nagawa ni Apo Lakay sa 20 taon. Ikumpara niyo kay President Bongbong Marcos na isang taon pa lang. Alam niyo, nakakatawang nakakainis na itong mga taong walang hangad kundi ang bumagsak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kapag bumagsak yan, lahat tayo sama-samang babagsak. And yet, ito ang gusto ninyo. Wala na kayong nakitang mabuti sa ginawa ni President Bongbong Marcos. Yung mga dilawan, hinahanap yung 20 pesos. Yung mga pures, kinukumpara si President Bongbong sa kanyang tatay. Sabi nga dito sa nabasa ko we want this government to succeed and don't want to compare the 20-year rule of former President Ferdinand Marcos to his son Bongbong Marcos. The agriculture sector was abandoned for 30 years. At nakakaisang taon pa lang si PBBM dyan ng Department of Agriculture. So hindi po sapat ang isang taon para ma-achieve natin yung 20 pesos na bigas na pilit ninyong hinahanap. Sabi pa nga dito, wala kang maririnig kay PBBM na sinisi niya si Gloria, Pinoy o si Duterte dahil sa kapabayaan nila sa agriculture. So let's give PBBM a chance to arrange better the agriculture. 20 pesos is not easy to achieve, especially these days. The government advised farmers to plant more in order to harvest more grains. Mahal ang bigas dahil sa sunod-sunod na bagyo sa bansa. Binaha ang palayan kaya walang naani. Hindi ba napakasimple naman talagang intindihin? Kung bubuksan nyo lang yung inyong mga isipan, huwag nyong ipagpilitan yung imposibleng ma-achieve ngayon na sunod-sunod nagkabagyo at nagkaroon pa ng rice shortage sa pandaigdigan. Gamit naman po ng utak. Ano napapala ninyo dyan sa pagkakalat ng 20 pesos na hindi natupad? Masaya kayo? Napapansin nyo ba? Talagang andun yung concerted effort ng mga anti-BBM na pabagsakin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Lahat ng isyu pinalalaki nila. Naghahanap sila ng mga oportunidad
tulad nitong problema sa bigas to get back at President Bongbong Marcos para sisihin siya sa lahat ng nangyayari sa bansa natin ngayon. Ito ang mga pagkakataon na hinihintay nila. Yung mga pangyayaring wala sa ating kontrol. Pero diyan nila babanatan si President Bongbong Marcos dahil kahit papano, meron pa rin silang mapapaniwala. Kaya nga tulad ng panahon na ang taas ng presyo ng sibuyas at may mga hoarders, ganyan din po ang ginagawa nila. May problema na nga sa bigas, pero hino-hoard pa nito mga walang pusong taong ito. Pero pasasaan po ba tulad ng sinasabi ni President Bongbong, bababa din po yung presyo ng bigas. Ito po yung mga pagkakataon that is beyond the control of whoever is running the country. At kahit na sino ang maupo dyan sa pwesto ni President Bongbong Marcos, wala pong magagawa sa mga ganitong klase ng mga pandaigdigang kaganapan. So ang magagawa lang po natin sa ngayon ay maghigpit ng sinturon. This is not the first time na ginawa natin yan. Kaya nga po meron tayong kasabihan, maghigpit-higpit muna ng sinturon. Or meron pang isa, yung matutong mamaluktot habang maiksi ang kumot. Hindi po ba nalagpasan din natin yung napakadaming krisis na pinagdaanan ng Pilipinas? So ito mga nangyayari po ngayon, malalagpasan din po natin yan. Samahan po natin ng matinding dasal sa ating Panginoon na sana huwag tumagal itong krisis na ito. Kayo po, naniniwala ba kayo na tulad ng sibuyas ay bababa din ang presyo ng bigas? Comment lang po down below. And I will see you next time. Peace.